Nalalapit na Impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Tanghali po. Attorney, pakikwento niyo po sa amin, ito pong Impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan nitong Impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon? Magandang hapon po, Asek Weng at Joshua at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpapunlak sa amin ito. Ang Impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair na taunan na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karatig naming probinsya sa CAR. At ginanap namin itong Impakabsat para magkaroon ng, ito ay ang aming pamamaraan na mabigyan ang ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng sa mga iba't ibang DTI regional offices. So, kay Attorney Panhon pa rin, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Mid-Year Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI CAR yung pagpapanatili ng tradisyonal na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market? Salamat, Asek Weng. Ang tema po ng makabagong partners natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para ipalintan dito itong mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ngayon ay may nagbabago ang panahon, kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon. Okay. Attorney, kaugnay po niyo nabanggit ninyo, paano po sa panig po ng DTI tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon? Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products, at ito tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito. So, Attorney, sa panahon ngayon na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior? Tama po, yan na po, Asek Weng, yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na, yung ngayon sabi ko po kanina, nagbabago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng makabagong panahon. Dito, ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayong pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs, kung paano sila makasabay sa mga ganitong plataforma. O, tinuturuan natin sila mag-online selling, paano sila makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI, sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization at mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong plataforma. Maganda yan para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inobasyon. Kay Sir Arvin naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Kalinga.
paano po ninyo pinagsasama yung tradisyonal na paghahabi at modernong disenyo para mas maging kaakit-akit to sa kasalukuyang merkado? Kasi yung iba iniisip nila, traditional lang yan, pag may okasyon lang, saka sinusuot. Actually, this is very important not only to Kalinga but to the entirety of the Cordilleras kasi this is part of who we are. Parang ito na yung katauhan namin bilang taga-Cordillera, bilang Pilipino. Ngayon, ang ginagawa namin para mas lumawak yung maging market range natin is we innovate in terms of the colors without going beyond the boundaries of cultural limitation. Kasi yan naman lagi yung kailangan natin pangalagaan para hindi mabastos ang kultura namin o natin lahat bilang Pilipino. Pero may mga bagay na pwede natin baguhin. Katulad na lang ng kulay. Ito, yung katulad ng kasuotan ko ngayon, this is a traditionally lactove fabric from Kalinga. Normally kasi sa amin black and red lang. Black represents yung mga nakahawakan, body and earth. Ang red represents our values, yung mga paniniwala natin. Pero ngayon, binibigyan natin ng ibang flavor, nilalaro natin yung mga kulay para mas maraming tao maka-appreciate, para gulatin yung iba na, pwede pala to. Tapos, when there is interest, pag nagkaroon sila ng interest ngayon, mas inaalam nila ngayon yung kung paano siya ginawa, mas na-promote natin yung kultura, at mas, yun nga, pag nagkaroon ng interest, mas bumibili sila. Ganun yung ginagawa natin. So Sir Arvin, bilang isang tagapagtaguyod nitong local weaving, ano po yung mga hamon na kinakaharap ninyo sa pagpapanatili ng ganitong industriya, lalo na sa pagkuha ng mga materyales, mga artisans, at yung pagpasa ng kaalaman sa bagong henerasyon? In terms of materials po, what we do is we try to check other resources that we can use. For example, exploring the use po ng ibang threads instead of just cotton para rin mapababa siya dahil ang laging tinatanong sa atin, masyadong mahal pag handmade. Pero labor intensive din naman kasi siya. So yun yung on the side of the materials. Pero ang ibang challenges natin is yung venue where to sell na binibigay naman din na ngayon ng DTI at ng iba pang mga ahensya at pribadong sektor na gumagawa ng bazaars where we can actually promote and sell our products. And finally, access to funding. Yun yung isa sa major problems natin na kailangan magkaroon ng puhunan para makapag-produce tayo at para mas ma-explore pa natin. Kasi marami tayong informal business people, lalo na yung mga tinatawag nating IPs, mga kaigurotan or indigenous people, ay kulang yung iba kasi, lalo na yung mga nakakatanda, kulang sa kaalaman kung paano tamang magnegosyo. Alam nilang magnegosyo, pero yung tamang pamamaraan, yung mga pagre-rehistro and all, para magkaroon ng access sa loans, yun yung wala sila. Kaya medyo hirap sa pagkuha o paglikom ng puhunan. Okay. Now, Sir Arvin, nabanggit mo kanina na you are exploring other resources. Now, in terms of design, sa inyo po, from your perspective, sa disenyo po, ano po yung masasabi niyong unique characteristic? May mga sample po kayo nasa harap dyan na masasabi na pagka nakita ng ibang lalawigan na, uy, gawang Cordillera to. Ganyan. Yung mga weaves naman namin sa Cordillera, kami iba-iba na in terms of pattern. Katulad halimbawa na lang nito. This one, ito ang silang bituan and silaksakaw. So pag nakikita nila to, alam na nila na Kalinga to. Pero yung colors nga, yun yung ginagawa namin na nilalaro para nga mas ma-explore pa or mas ma-appreciate siya. Pero oras naman na makita na nila yung mga weaving, they understand, they see naman na, especially at a highly digitalized age, na nakikita agad nila, nare-research agad nila, and nalalaman din nila kung traditional ba to or contemporary na yung ginagawa. In terms of sa finished products naman po, we also try to explore para makasabay tayo sa makabagong panahon, di ba, na hindi lang yung tapis at bahag na alam. Pwede na tayong gumawa ng ponso, ng pukos, ng palda na pwedeng butterfly style. Ganun yung mga ginagawa natin to widen our market reach. So, may curious lang ako, no? Doon sa sinasabi nyo nilalaro nyo yung mga colors, kasi sabi nyo, red and black sa Kalinga, no? So, pagka ganyan, pinagmimix nyo yung colors and designs, wala po bang parang na-offend na mga traditions ninyo or doon sa mga paniniwala po ninyo? Well, so far naman, kaya naman ganun, red and black in the entire Cordillera, actually you'll be shocked kasi halos international yung red and black. Pero walang na-offend ngayon na nilalaro natin yung colors kasi noong unang panahon, limited lang din yung colors na meron. Pero
if they had the chance, di ba, if they had the colors, most likely, ginawa rin yun noon. That's what we are doing now. Dahil may access tayo ngayon sa iba't ibang kulay at pwede pa nating pasayahin yung mga traditional na ginagawa natin, yun ang ginagawa natin na without going beyond the boundaries kasi kaya lang naman tayo nagkaka-issue sa cultural sensitivity. Minsan yung bahag ginagawang table runner, yung tapis ginagawang kurtina na hindi naman dapat. It should be worn or dapat ginagamit sa pamamaraan kung saan siya nilaan. Okay. So aside naman, Sir Arvin, sa apparel or sa clothes and mga hinabing tela, ano pa po yung mga produkto na aabangan ng ating mga kababayan sa Impakabsat Trade Fair mula sa IFCAS Weaving and Handicraft of Well, Kalinga? for IFCAS Weaving, marami. Meron tayong dalang tela, we have pouches, small items to big items meron tayo. And yung mga kasamahan din namin, if I may speak for them, RD, marami pong darating, the basketries. Ang Impakabsat kasi is a showcase of only the best from the Cordilleras. So everything that you will see doon po sa event ay talagang mga sobrang gagandang basketry, weaving, carving, everything. You do not need to travel the entire Cordillera just to see those because they will be here in Manila to do a grand showcase for everybody. So ito po para kay Atty. Panot tsaka sa inyo din, Sir Arvin, mensahe nyo na lang po sa mga kabataan na nais na ipagpatuloy yung ganitong tradisyon ng paghahabi at paggawa ng handicrafts pero nahaharap naman sa pagbabago ng panahon at teknolohiya. Atty. Panot muna. Yes, Asek. Tama po yan yung observation niyo na yan. Pag pumupunta kayo sa probinsya, yung mga kabataan ngayon, medyo hindi na sila sa mga ganitong tradisyonal na gawain. Kaya meron naman tayo mga programa kung saan tinuturuan natin yung mga, lalo na itong mga kabataan natin, yung mga youth in the demographics of our population, para ma-encourage sila na subukan at ipagpatuloy itong mga gawain na ginagawa pa ng mga nauna sa amin. At syempre, kailangan natin ipakita sa nila na may pag-unlad dito. Yun naman po ang kailangan nila, may ikapatutunguhan itong mga halimbawa ng mga ginagawa natin. Sir Arvin? Ako naman, sa mga kabataan, sana i-explore nyo. I-explore nyo ang mga traditional na likha ng mga Pilipino. Kasi this is also, even if you are not part of the Cordillera region, but this is also part of your identity as a Filipino, something that you can really be proud of, especially when you learn about not only creating these pieces, but about the stories it carries. Because you will be surprised that it has more value than what it just seems to be. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DTI Cordillera Administrative Region Regional Director Attorney Raymond G. Panhon at kay Sir Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat, sir.